Maayong hapon, Mindanao. Adlawng Martes, Agosto 22, tuig 2023. Live gikan sa Brigada TV Studio, General Santos. Ihatod namo kaninyo mga nag-unang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa News Team. Ako si Brigada Dil Bartalaba ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa tapunan. Ana sa kapin 200 ka pamilya ang apektado human sa nahitabong sunog sa duha ka barangay sa Zamboanga City. Asa mukabat sa 1 milyon pesos ang natalang damyos. Ibrigada mo, Marco Polo Muta. Umabot sa 200 kabahayan ang naabo sa sunog sa may Tambucho Drive, Barangay Camino Nuevo at Barangay Canilar dito sa lungsod ng Zamboanga. Sa panayam ng 89.9 Brigada News FM Zamboanga, sa Zamboanga City Fire Marshal, Fire Superintendent Christopher Morales, nagsimula umano ang sunog dakong alas 8:31 kagabi at dakong alas 3:31 madaling araw, idineklara itong fire out. Dagdag pa ni Fire Superintendent Morales, umabot umano sa mahigit ng 1 milyong piso ang halaga ng pinsala sa nasabing sunog at nasa 200 pamilya naman ang naapektuhan sa insidente. Ayon pa kay Morales, bago umano nangyari ang malaking sunog, nawalan umano ng kuryente ang nasabing barangay at nagsimula ang sunog sa pangalawang palapag sa bahay ni Joel Sally at dahil umano ito sa nakasinding kandila. Dahil sa insidente, 2 ang nasugatan at patuloy pa rin nilalapatan ng lunas sa ospital. Samantala, patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection hinggil sa nasabing insidente at sa tulong na rin ng City Social Welfare and Development Office. Nabigyan ng tulong ang mga biktima at pasamantala ito nanunuluyan sa mga evacuation center sa nabanggit na barangay. Mula rito sa lungsod ng Zamboanga, ito si Brigada Marco Polo Muta in the heart of changing lives. Brigada News. Bisan mipalag na sa sunod-sunod nga pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo, taxi operator o driver sa Cagayan de Oro supak sa sugyot nga tasan ang flag down rate sa 60 pesos ngadto sa 70 pesos. Samtang fuel subsidy sa gobyerno gihangyo nga unta mapadali ang distribusyon. Ibrigada mo, Claudine Pandita. Supak ang taxi operator o driver sa syudad sa Cagayan de Oro sa sugyot nga tasan ang flag down rate sa 60 pesos ngadto sa 70 pesos gikan sa kasamtangan nga 40 pesos ug dugang 5 pesos sa plitihan. Kinibisan pa man nga mipalag na sila sa padayon nga mitaas nga presyos produktong petrolyo. Din karong adlaw mao ang ikapito nga sunod-sunod nga semana nga nagpatuman sa oil price hike. Sigon kang Northern Mindanao Transport Cooperative Operator Alan Tutor nga kung mahitabo nga dunay pagtaas sa flag down rate, mabalaka sila nga mohinay unya ang sakay sa mga pasahero. Murag maglison lagi siguro abang gid na mga driver kay murag sa katulang ganing pag-implement sa 40 pesos nga flag down, dugay kayong adjustment nato sa mga pasahero. Kaya binila dako lagi kayang plitian sa taxi. So usan na lang ka pud kung mag 70 pesos lang flag down. Murag dili sa kadayang sir, murag dili kayo kuan ang taxi nga mag-increase. Sa ako lang pong naobserbahan. Kaya ang ilang gusto bala o mura ng flag down, at least ang pasahero pirmi. Kumbinsido saba ang usa sa mga taxi driver nga si Bonif Macana nga monihit gayud ang pasahero sa maong sugyot bisan og dakong tabang ang pagpataas sa flag down rate. Sus kung sa tinod lang gid nga istorya sir, minus gid kaya mong pangita sir. Naagid siguro naay posibilidad sir ngay nana kay simple mahalan na pud sila 60 god na every succeeding 13 pesos every 1 kilometer dayon 2 pesos ang per minute madakan gid sila sir pero siguro mo kadugay mobalik raman siguro pud gyapon. Kuan siguro tambang timbangon pasad siguro ko say pud ana mapiktuan pud among sakay ana makalitan ba. Pero kung mabot siguro sa panahon makasabot na sila sakay ra.
Luyo ni ini, malaumon ang sektor sa transportasyon nga makadawat sila sa laing hugna sa fuel subsidy nga nakuntabang aron makaabag sa ilang mga panginahanglanon isip tubag sa nagkataas nga palaliton. Namahayag sab silang Transportation Franchising and Regulatory Board Northern Mindanao Regional Director Aminuddin Guro nga nagpaabot sila sa gabayan gikan sa Central Office alang sa ihatag nga fuel subsidy sa mga public utility vehicle drivers ug operators. Magpaabot kita sa guidelines sa atong ipanghatag na fuel subsidy sa atong mga driver no sa public utility vehicles. Dili lang sa atong mga PUJ kung hasta po ning mga UV tanan na mode of service adunay programa sa atong opisina nga tagaan na po sila og fuel subsidy nga worth 6,500. Kay baluan nga una nang giingon sa Department of Transportation o LTFRB nga target mapod-apod ang subsidiya sa dili pa matapos ang bulan sa Agosto nig tuiga. Gikan sa Cagayan de Oro City, kini si Claudine Pandita, in the heart of changing lives, Brigada News. Padayon ang gihimong clearing operation sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO sa Pakigtambayayong sa Department of Public Works and Highways sa nahitabong mga pagdahili sa yuta nga nasinati sa pipila ka mga lugar sa probinsya tungod sa pagbaha. Ibrigada mo, Lizelle Banga. Padayon ang gihimong clearing operation sa bagasakop sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Pakigtambayayong sa Department of Public Works and Highways kon DPWH Cotabato sa nahitabong mga pagdahili sa yuta nga nasinati sa pipila ka mga lugar sa probinsya. Unang gioperasyonan sa PDRRM ang duha ka barangay sa Magpet, Cotabato. Nasairan nga daghang mga biyahero ang natanggong human mahitabo ang landslide alas 2 sa hapon niadtong Domingo sa Barangay Bangkal sa nahisgotang lungsod human nga nahugmak ang katunga sa Provincial Road. Samtang ang ikaduhang pagdahili nahitabo sa Barangay Manobo kun diin natamukan sab ang kalsada. Tungod niini kinahanglang mutuyok ang mga biyahero sa Arakan North, Cotabato, Bukidnon ug sa Marilog District, Davao City. Gawa sa landslide, gibaha sab ang pipila ka lugar sa President Roxas, Antipas ug Makilala. Gani ang sitio Ipuan sa President Roxas gideklara ng no-bill zone human nga midahili ang yuta sa lugar. Ang pagbaha o pagdahili sa yuta nagugat sa grabing kusog nga ulan nga mibundag sa probinsya sa Cotabato. Gikan dinhi sa North Cotabato, kini si Brigadang Lizelle Banga, in the heart of changing lives sa Brigada News. Sa pila ka tuig, matod pa nga nagpahigayon og barangay ug sanggunian kabataan election sa syudad, walay natala nga election hotspot sa syudad sa Jensan. Mao ka ang gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Rexora J. Canoy, ang bag-o nga tigpamaba sa GSCPO. Apan bisan pa man walay natala nga hotspot, kanunay gihapon ang ilang pagpangandam aron nga masiguro og mamintina ang kahapsay, ilabi na nagkaduol na lang ang filing of Certificate of Candidacy kon COC karong Agosto 28 hangtod sa Setyembre 2. Dugang ni Canoy, aduna na sila yung mga initial nga nahisgutan kauban ng mga personahe sa COMELEC. Ginahulat na lang matod nila ang go signal, kundiin ang mamahimong mga center pag-abot sa piniliay. All force man sab ang mga kapulisan sa mga mamahimong requirement nga imando kanila sa COMELEC. Sa karon wala pa nila nahisgutan kung pila ba ka kapulisan ang ipang-deploy. Samtang wala pa masuta ang mga mamahimong center. Sa karon padayon gihapon ang ilang paghimangno sa publiko may kalabutan sa gun ban nga gikinahanglan gayud nila ang kooperasyon sa tanan na alang sa malinawon na BSKE. Dugang pang mga balita sa pagbalik sa Brigada Mindanao. Ang otoridad sa Coronadal City nga luwas sa aksidente ang matag pamilya sa ilang gisakupan. Rason nga mas gipahugtan pa nila ang ilahang crime prevention strategy. Ibrigada mo, may kumilang. Target subong sang Coronadal City PNP nga kompleto ang pamilya sang mga Coronadalenyo sa maabot nga Paskwa. Ini ang pangabay ni Police Lieutenant Colonel Amormio Somine, hepe sang Coronadal City PNP sa interview sang 95.7 Brigada News FM Coronadal rason sang ila hugot nga implementasyon sang mga layi sa syudad. Suno kay Somine nga ang ila ginahimo nga mga crime prevention strategy sa syudad ang may tinutuyo nga mahatagan sang kalinong kagatawhayan ang bugos nga Coronadal
koronadal kag indi suno pa ini pangabudlay para sa publiko. Ginpahayag sang opisyal nga mas manami nga kompleto ang pamilya nga magsugata sang Pasko rason nga ginawag ang tanan nga makig-angot sa mga kapulisan sa tion sang emerhensiya kag malain nga mga aktibidad sang iban nga makatugas sang halit sa syudad agud gilin nga mahatagan sang nagakaigo nga aksyon. Ini si Mike Kumilang in the heart of changing lives. Brigada News. Libuan ka mga residente sa duha ka mga barangay sa Banay-Banay, Davao Oriental nakapahimulos sa gipahigayong serbisyo caravan para sa Oriental Davaoenyo. Ibrigada mo, Jessamay Sereño. Libuan ka mga residente gikan sa Barangay Mahayag ug Barangay Panikian ang nakapahimulos sa gipahigayong serbisyo caravan para sa Oriental Davaoenyo sa Barangay Mahayag, Covered Court, Banay-Banay, Davao Oriental. Sa pagpanubaya sa Brigada Mati na sayran nga napahimuslan sa maong mga benepisyaryo ang nagalain-laing serbisyo sama sa libreng gupit, libreng ibot sa ngipon, libreng tuli, check-up sa mata ug libreng eyeglasses. Nakadawat usab sila og mga similya sa tilapia kon fingerlings gikan sa BIFAR, ingon man mga serbisyo gikan sa Legal Office sa Banay-Banay ug serbisyo gikan sa LTO Region 11. Sa pikas bahin gawa sa libreng mga serbisyo gikan sa nagalain-laing buhatan, malipayon usab ang mga benepisyaryo gumikad nakadot usab sila og mga food packs, school supplies, toys ug tsinelas nga gikan usab sa ubang mga stakeholders sa nasangpit nga caravan. Dugang pa nabusog usab sila sa libreng pa-ice cream magaros kaldo, ingon man mga papremyo sa nagalain-laing mga padula, butang nga gipasalamatan pag-ayo sa mga residente sa duha ka mga barangay. Sa iyang mensahe, isip Group Commander sa RCDG RCPA ug nanguna sa nasangpit nga programa nga mao si Colonel Josue M. Caberto MI GSC Philippine Army, dako matud pa iyang pasalamat ngadto sa nagalain-laing buhatan sa LGU sa Banay-Banay, ingon man sa mga pribadong individual nga may paabot usab sa ilang tabang ngadto sa mga katauhan sa Banay-Banay, Davao Oriental. Dugang pa niya, tumong usab sa maong caravan ang mamaintinar ang malungtarong kalinaw sa maong lugar, ilabi na nga luwas na sa insurhensiya ang probinsya sa Davao Oriental, ingon man ang tibuok Davao Region. Sa pikas bahin, isip Battalion Commander sa 1104th Ready Reserve Infantry Battalion sa Philippine Army, gikalipay usab ni Lieutenant Colonel Nelson L. Dayanghirang ang nahitabong caravan gumikan mas napaduol pa ngadto sa mga katauhan ang nagalain-laing serbisyo, ilabi na sa serbisyong panglawas, din matud niya kauban sa tibuok puwersa sa kasundaluhan ug sa mga LGU nga pagalauman pa ang susamang programa alang sa Oriental Davaoenyo. Balita gikan diri sa Banay-Banay, Davao Oriental, in the heart of changing lives, kini si Brigada Jessamay Sereño, Brigada News. Formal nang gisugdan ang selebrasyon sa anibersaryo kapiestahan sa Pulumulok. Katauhan wala nagpapugong sa ilang pakigselebrar. Bisan pa man, may bundak ang makusog nga ulan. Ibrigada mo, MJ Fernandez. Gidugok sa katauhan sa Pulumulok South, Cotabato ang opening sa 66th Founding Anniversary o 20th Flumlock Festival. Unang gihimo ang Civic Military Parade o Drum and Live Presentation kung asa maanindot nga tugtog ang gipatukar sa matag tulunghaan samtang nalingaw sa pagtanaw ang mga residente nga ilang maagian. Kahibalo ang mao kini ang unang higayon nga gibalik ang Civic Military Parade o Drum and Live Presentation sa maong kapiestahan human ang mga restrictions sa COVID-19 pandemic sa mga nakalabay nga katuigan. Wala nagpapugong ang mga taga Pulumulok sa makusog nga ulan ug padayon gihapon tungod nalingaw sa musika nga ilang napaminawan og pagtan-aw sa mga celebrity guests sama nilang Michelle Vito ug ang bandang Lily. Wala usab na pugngan sa ulan ang gikahinamang fireworks display, ti mailhan nga formal nang giablihan ang selebrasyon sa Pulumulok. Lingaw siya kay nawala na ang COVID, tapos dagan na kay artista nga naabot. So enjoy kayo siya. Charat! Bitaw, lingaw na kayo siya kay dagan kag mamit ang mga tao. Nagbalik na tanan ang normal jud na kung unsa ang dati sa Pulumulok. Lingaw kayo mi karon. Kita artista wala. Wala ma'am, kalayo kayo mi. Pero enjoy kayo kay na akong pinsan. Hugot usab gipatuman ang police visibility, kaabag ang AFP,
BFP ug ban pang force multipliers. Ang maong selebrasyon ang mulungtad hangtod Setyembre 23 kung asa sa maong petsa naka-schedule ang highlight nga mao ang street dancing competition ug ang drum and lyre competition asa salmutan sa mga representante gikan sa managlahing tulunghaan sa Pulumulo. Kini si Brigada MJ Fernandez in the heart of changing lives. Brigada News. Padayon gihapon ang Brigada Foundation Incorporated sa pagdawat og hinabang alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Mamahimo kamong magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 000037840172. Ug alang sa in-kind donation ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong brigada volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mao ka nang naglangkob ng mga balita sulod sa 30 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gitutukan sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Dil Bartolaba in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.